Yan, good morning. Good morning mga idol. Ito na naman tayong muli upang sa maikling sandali magkasama dito sa ating programa. Pero bago ang lahat mga idol, shoutout muna sa inyo. Samang kayong panig ng ating bansa naroroon, Mapalusong, Visayas, Mindanao. Nawa mga idol, nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Pero ang paksa ng ating tatalakayin, yung nauukol dito sa sinasagawa nilang rally. Oo, na People's Power di umano. Alam niyo ba mga idol, yung People's Power na yan, na inumpisahan ng mga nakaraan, panahon pa, ng matandang Marcos, ay isa sa nakisama dyan at nakiisa ang inyong lingkod. Tinaguyod namin yung People's Power para pabagsakin ang unang administrasyon dahil sa pag-aakala namin gaganda ang sistema kapag nawala na sa poder yung sinasabi naming diktadura. Pero kabaliktaran ang nangyari mga idol. Kaya yung People's Power na yan, sa totoo lang, wala rin namang ibubunga maganda yan eh. Oo. Kaya ngayon, naghahikayat na naman sila. Ewan ko lang kung yung mga dati kong kasamahan noon na nakilahok dyan, eh makikilahok pang muli ngayon. Pero siguro naman kami mga nadala na at natuto na sa mga nakaraang pangyayari, eh baka may makilahok man dyan, mangilan-ngilan na lang na talagang mahilig lang sa People's Power. Pero itong inyong lingkod na nakiisa dyan, hindi mo na ako muling may hikayat dyan dahil kasi unang-una yung mga atikain di umano na inilulunsad kaya nag-People's Power, wala rin. Oo. At sa bandang huli, ang mangyayari, babalik lang tayo sa bulok na sistema. At ganyan ang nangyari noon. Yung itinatag ng dating Pangulong Marcos na bagong lipunan, na unti-unti na nga sanang gumaganda ito at nagiging payapa na ang sistema ng ating bansa, dahil sa kagagawan nga itong mga elitista na hindi kontento sa mga nangyayari tulad ngayon, eto na naman, People's Power na naman, rally na naman, na ang kahihinat na nito sa bandang huli, babalik tayo sa bulok ng sistema. Malulugmok ang ating bansa. Kaya nga ang tanong, Marcos resign, sabi nila. Ang tanong, sinong papalit? Sa akala nyo? Oh. At yung papalit, sa tingin nyo, kaya niyang pagandahin ang sistema ng ating bansa? Eto nga, kung kailang unti-unti na naman tayong umuulad, nauulit yung sistema. Kaya nga, kapag ang isang presidente o pangulo tahimik at mabait, karamihan lumilitaw yung angas ng mga tao. Oo, tulad kami noon. Hinangad naming mawala sa poder yung matandang Marcos. Dahil sa akala namin, pag wala na siya, gaganda at uunlad itong ating bansa. Pero saksing buhay tayong lahat, nung mangyari yon, walang magandang kinahinatnan, di ba? Lalo tayong nalugmok at bumalik sa lumang lipunan. Hindi lang luma, bulok na lipunan. Nung tinatag niya ang bagong lipunan sa ilalim ng batas militar, hindi naman bulag ang iba sa atin na talagang nasaksihan yung mga pagbabago. Lalo na yung mga kaidaring ko sa ngayon. Oo, maaaring yung mga kabataan ngayon, hindi nila inabot yun. Pero sa mga kaidaring ko at kapareho ko, hindi sila makakapagkaila na talagang malaki naging pagbabago.
Ngayon, ito na naman, oh. Panibagong generation na naman, people power. Mga idol, kami mga nakaranas na ng ganyan, hindi nyo na mahihikayat yan. Kung meron man mangilan-ngilan sa amin na nakilahok dyan noon, sila yon. Pero, ewan ko lang, ako ayoko na. Bakit? Kasi ang tanong dyan ito, ano ang kahinatnan? At ano ang magiging bunga? O sakali, sabihin na natin, mapatalsik natin ngayon si Bongbong. Ano mangyayari? At yung mga ipinundar niya ngayon at yung mga kasalukuyan niyang proyekto, mababalahura, di ba? Pagkatapos, hanggang sa mauwi na naman sa wala. Di ba? Kaya, dapat tigilan na yan eh. Kaya tuloy, hindi umunlad-unlad ng ating bansa dahil sa ganyang sistema. Alam niyo ba, may mga pakananan, yung mga elitista na nasa ilalim ng mga ayaw nilang gumanda ang imahe ng ating bansa. Kaya yung mga nagpi-people's power na ngayon, nagrarally-rally, sana, matuto na kayo. Oo, tigilan na yan. Wala namang ibubungang maganda yan, sa totoo lang. Puro kaguluhan lang. At baka mamaya, mabuisit pa ang ating Pangulo eh. Rally kayo ng rally dyan. Biglang ibaba niya ang martial law. Oo, hindi natin alam. Baka lahat magsisi. Yan nga, sabi ko nga, kapag maganda at matino ang ating Pangulo, ginagawa ng hindi maganda. Pero pag mabalasik ang Pangulo at balasubas, wala sa ayos, wala namang makagawa ng ganyan eh. Lahat tahimik, tiklop, takot. O, diba? Tulad ng panahon ni Digong. O, kung kahirapan ang inabot natin ngayon at walang kaayusan, mas matindi nung panahon ni Digong. O sabihin na natin, may nagawa siyang konti na maganda, pero mas lamang ang hindi magandang naging pangyayari. Kaya nga ngayon nasa dahik siya. Diba? May kaso siya. Bakit? Yung mga ginawa niya nung panunungkulan niya, mas matindi kaysa sa nangyayari ngayon. Kaya nga sabi ko, kung matino at maayos ang Pangulo, yan, naglilitawan yung mga ganyang sistema, oh. Pero pag mabalasik, wala, tiklop lahat. At walang mga has. Anong panahon ni Digong, kaya nyo bang magganyan-ganyan? People power kayo, rally-rally? Wala pa nga nagrarally nun. Marami nang pinapatay eh. Marami nang ipinatumbay. Oh, di lalo siguro kung sasabayan nyo ng ganyan. Nakala nyo ba, sasantuhin kayo nung panahon ni Digong? Gawin nyo yung ganyan? Ewan ko lang kung anong kahinatnan nyo. Kung yung mga matitino na nga at hindi nagrarally, ipinatumbay, pinapatay eh. Kaya siya ngayon may kaso eh. Oh. Pero sana tigilan na yan para gumanda ang takbo ng natin. Makiisa na tayo sa Pangulo. Suportahan na natin kung anong kanyang mga proyekto. Hindi yung tatatag kayo ng sarili yung Sige, ulitin ko ang tanong. Ano mangyayari pagtapos ng people's power? Gaganda ba? Di ba? Yan ang tanong. Kasi nangyari na sa amin noon yan nag-people's power kami. Di ba? Nagtagumpay kami. Nawala siya sa poder. Yung ama niya. Napatalsik sa pamamagitan ng people's power. Pagkatapos noon, gumanda ba? Nalugmok lalo ang ating bansa doon sa mga pumalit. O hanggang sa kasalukuyan. Kaya corruption na yan na inaano ng ating Pangulo, sa totoo lang, tama lang naman yun panagutin. Oo, kasi kaban ng bayan ang kanilang ginastos, ang kanilang ginamit. Di ba? Pagkatapos, people's power nyo ngayon. Hindi maganda. Kaya nga, sana pag-isipang maigi ito ng ating mga kababayan ang kanilang ginagawa. Kasi habang nagpapahinuhod ang ating Pangulo, huwag naman nating abusuhin. Dahil alalahanin natin, may kapangyarihan yan bilang Pangulo. Kung anong gusto niyang gawin at kung anong gusto niyang ilunsad. Wala tayong magagawa. Bakit? Ginawa na ni Digong di ba? Ginawa niya Ginampanan niya yung pagiging Pangulo niya May nagawa ba lahat? Di ba? Wala.
Wag. Sana pag-isipan yung maigi. Wala tayong magandang ibubunga niyan. Ito naman mga idol, ay napagkukwentuhan lang natin dahil nga dito sa nangyayari mga pagrarally-rally, tipon-tipon, ewan ko lang kung anong kahinatnan nito. Kasi nangyari na sa amin noon yan, alam ko na mangyayari dyan eh. Oo mga idol. Mas patindi pa nga sa amin noong nakaraan eh, dahil talagang umabalabag kami sa gitna ng mga tangke, ng mga ano eh. Oh. Kaya sana, mag-isip-isip. Huwag yung padaskol-daskol ng desisyon, padaskol-daskol na nakarinig ng gano'n, nakikita na, makikisama na. Oh. Hindi pa alam ang punot dulo kung ba't nagrarally, makikita na. Hindi gano'n. Kaya ako mga idol, sa totoo lang, sa nangyari sa amin noon, wala na. Ayaw ko na dyan. Wala namang ibubunga maganda eh. Sa totoo lang, aminin natin sa hindi. Ano ibubunga maganda niyan? Oh. Sige, sabihin natin, subaybayan natin yung pangyayari. Magtagumpay kayo. Nanalo People's Power, napatalsik si Bongbong. Oh. Sa tingin nyo, gaganda? Wala na. Wala nang igaganda yan. Kasi, sino ipapalit? Oh. Si Sara? Nako. Kahit sino ipapalit mo ngayon, kung mawawala si Bongbong, hindi nagaganda. Malulugmok tayong lalo. Kaya nga, dapat nating harapin kung paano tayo uunlad eh. Kaso pagka ganyan ng ganyan, walang pagunlad ang ating bansa. Kaya, sabagay, hindi naman nakakapagtaka yan dahil kasi, bago talaga dumating ang takdang panahon ng kawakasan ng mundo, lilitaw ang mga swail. Oo, lilitaw yung mga ganyang pangyayari, kaguluhan. Oo, kaya lang, maswerte lang tayo nga, nandito sa ating bansa ang bayan ng Diyos. Kaya, ano man ang mangyari, tsak, hindi niya tayo pababayaan. At hindi niya pahihintulot na bumagsak ang ating bayan at maalipin sa mga dayuhan. Oo, nakakatakot yun. Baka sa people's power na yun, magulat na lang tayo. Biglang pasukin na tayo ng mga, may magagawa ba yung people's power kayang yan? Di ba? Imbis magkaisa tayo, wala. Watak-watak. Natutupad yung nakalagay sa Biblia na magkakabahabahagi, kampi-kampi. Alam niyo yung ganyang kampi-kampi, pagkakabahabahagi, nakalagay sa Biblia yan. Hindi yan sa Diyos. Oo, sa Diablo yan. Kaya, sana, pag-isipan yung maigi. Nakakatakot lang na isipin na naaalipin tayo ng maling sistema. Oo. Tumatakbo ang mga tao, lumalakad doon sa tinatawag na landas na tila matuwid. Tulad niya, no? Yung rally-rally niya, no? People's power niya, no? Nasa landas na tila matuwid. Pero ang dulo niya, kapahamakan. Di ba? Paano mga idol, tayo naman nagkukwentuhan lang tungkol sa mga bagay na yan. Dahil nga, tinalakay natin, dahil napapanahong issue nga, tulad ngayon, nga nagrarally-rally, tinalakay lang natin. Kaya itong inyong lingkod, nabanggit ko na sa una pa lang nung umpisa ng video natin, dati tayong kasama dyan, nung panahon ng matandang Marcos. Ngayon, dito sa Batang Marcos, inuulit na naman nila, Yan. Kaya, yung mga kapwa ko na nakasama noon, ayaw ko lang, sa 100%, baka sa 30%, wala nang sumama dyan. So, kasi, subok na namin eh. Nagawa na namin eh. Nangyari na eh. O, di ba? Paano Salamat ng marami sa may sandali ng ating kwentuhan ay sinamahan niyo ako. O, ito pong muli, yung lingkod, si Boyet. Pansamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli. Alam.